Good morning, a blessed Wednesday to everybody. I hope all of you are still in good condition and comfortable. Mapagpalang Miyerkules po sa bawat isa. Now, here comes again. We have our daily morning devotion, sharing to each other. Mayroong mga bagay tayong inaalala at piniprepare po sa buong maghapong ito. Minsan ay meron tayong mga katanungan, and sometimes we think a big why it happened, why it should be, why I didn't, why bakit hindi ko nararanasan, bakit hindi ko natamo, bakit hindi ko na-experience o natanggap. Marami tayong mga katanungan katulad ng aking sinabi. Bakit? Diba halos araw-araw naman po, in every day of our life we say always, why it happened? Why I didn't get it? Why? So, in other words, hindi tayo makakaligtas sa problema. All of us, we didn't escape out of our problems. Napakaraming problema at nating nararanasan pang araw-araw, oras-oras sa buhay natin, at di minsan doon ay nagtatanong rin tayo, bakit hindi nagkaroon, o bakit hindi man ipinagkaloob ng Diyos sa akin, bakit hindi man ito ipinakita ng Diyos, bakit? Yan po ang mga kadalasan nangyayari sa kaisipan ng sangkatauhan. Dahil nga po, maaring may pagkukulang, o maaring sumobra naman, o maaari naman na hindi dapat, ini-insist natin, hindi naman nararapat pa, hindi pa sa tamang panahon, at maaring may pagkaantay tayo. Wait, patience, like that. So, in other words, hindi natin alam kung ano ang mga susunod na mangyayari sa ating mga kinabukasan sa buhay natin. Kaya marami tayong katanungan. At dumating yung takdang panahon na yon na iniisip natin, kailangan natin, so doon na pumapasok yung maraming tanong. At minsan sinisisi natin ang Diyos, which dapat hindi naman, dahil kadalasan naman sa atin ang pagkukulang. Hindi naman nagkukulang ang Diyos, hindi nagkakamali ang Diyos, kaya wala tayong karapatan na manisi, sisihin natin ang Diyos. Hindi ko nga lang po alam bakit ang bawat tao nagkakaroon pa sila ng lakas ng loob na manisi sa Diyos. Gayon alam naman nilang ang Diyos ay hindi nagkakamali kailan pa man. Tinatanong nila yung circumstances, tinatanong nila yung bakit hindi binigay, bakit kung talagang may Diyos, bakit ganoon? Di talagang may Diyos eh. Kaya nga nagkakaganyan dahil pinoprotektahan ka ng Panginoon. Ayaw niya na merong mangyaring hindi mo alam na merong kapahamakan na matatamo ka someday. Yun ang minsan na hindi nating maintindihan sa buhay natin. So we need to understand the Word of God. What is it? So we need to read the Bible. We need to meditate the Word of God day and night. That's what Joshua 1:8 says. You must meditate the Word of God day and night so that you may be able to understand what is the will of the Lord in your life. You need to meditate it day and night. Wala tayong karapatan. Kung gusto natin magtanong, kung kabisado natin, kung alam natin ang panukala ng Diyos. Alam niyo po, meron po ako isang kwento roon na isang tao po ay nakakaranas, lagi siya nagtatanong sa kanyang buhay. Kapag dumarating, dalawang klaseng tao. Yung po na isang tao ay kapag dumarating yung panahon na merong pagdiriwang na anumang okasyon para sa kanyang sarili, ay of course dahil sa dami ng kanyang kaibigan ay binibigyan siya ng gift. Dahil yung iba ay nakikita yung kanyang sitwasyon na mataas ang kanyang, may standard siya. Ang standard din ng pagbibigay ng gift sa kanya, may standard din, may halaga sa madalit salita.
Yung isang banda naman, ordinaryong tao, at bihira lang magkaroon siya ng isang okasyon dahil bihira man lang siya magkaroon, pero para bang binabawi naman ng kanyang mga kamag-anakan, kanyang mga kaibigan, yung nga binibigay na regalo sa kanya. Subalit, yung regalo na ipinagkaloob dun sa may antas, medyo may kakayahan, dahil alam niya na yung kanya ibibigay nila parang normal na sa kanya. So, iniligay niya na lang doon, parang museum, parang exhibit. Inilagay niya na lang doon, parang dinisplay niya na lang. Yung ikalawa naman, dahil bihira man lang siyang makatanggap ng regalo, so excited siya na mabuksan yung regalo. At siya'y nagalak kapagkat nakita niya sa tanang buhay niya, ni minsan hindi niya nakita yon at perfect time, hindi niya inaasahan na sa magitan ng araw na yon ay matatamuyan yung kanyang mga pangailangan. So, dumating ang matagal na panahon, pareho silang dumaan sa pagsubok. Parehas silang dinaanan ng problema. Parehas, walang pagkakaiba. Kaya lang, sa kanilang dalawa, yung mismo nakararanas ng problema, may pagkakaiba. Yung isa ay may standard sa buhay. Yung isa naman ay medyo middle class lang. Ayan, dahil talagang kung hindi siya kakayod, hindi siya magtatrabaho, wala siyang mabibigyan, hindi niya masusuporta yung sarili niya. Hindi katulad yung may standard na tao, kahit minsan may magliban siya o whatever, dahil meron siyang inaasahan. So in other words, dumating ng maraming problema, mga pagsubok, pareho nilang naranasan, parehong degrees ang problema ang kanilang naranasan sa kanilang mga buhay. Subalit merong lamang pagkakaiba. Ang pagkakaiba po roon ay yung pong may standard, kapag nakararanas siya ng mga problema o anumang karamdaman o anumang mga kapigatian, ang kanyang laging ibinubungad ay ang kanyang pinapakilos, ang kanyang mga mekanism, dahil meron siyang kakayahang magbigay, magsuporta. Kung ma-hospital man siya, mabayaran yung mga hospitalization, wala siyang problema. Kaya relax lang siya. Hindi siya nag-aalala dahil meron siyang pananalapi. Isang banda naman, yung isang medyo middle class, dahil nga sangkahig lang siya, kundi siya magtatrabaho, kundi siya mag-iipon nung nararapat para sa kanyang sarili, ay hindi niya masusustinahan ang kanyang buhay. So, ang nangyari roon ay medyo ang kanyang pag-asa, inaasahan lamang niya ay yung bigay ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang mga kamag-anakan. And instead, ang inaasahan niya lamang ay yung kung paano matutustusan ito pang araw-araw, at higit sa lahat ay ang kanyang pananalig, pananampalataya sa Panginoon. And this is the weapon that he has only on his own. Because the Bible says in Jeremiah and Isaiah, no weapons against us will prosper. Walang anumang armas sa anumang darating sa buhay natin na magtatagumpay. No weapons against us shall prosper because we are the sons and daughters of the living God. Kaya ito yung pagkakatanda natin. So ngayon, in other words, dahil sa kanya, yun ang matibay, ang kanyang pananampalataya, umaasa siya na ang Diyos lamang ang magkakalinga sa kanya. At ang nangyari, dahil pareho sila nakaranas ng sakit karamdaman, pareho silang nasubok sa problema, ano ang mga suliranin, unang-unang sa lahat ay nung nagkaroon na ng paghihirap yung may standard na buhay. Bakit? Dahil medyo relax na siya sa buhay, meron nga siyang kakayahang magbayad, at uti-uti ito ay nababawasan. Hindi niya alam dahil sa kanya relaxation nawawala. In other words. At dumiting yung dugto sa hamahabang panahon, hindi lamang sakit karamdaman o anumang mga meron siyang bisyo o anumang layaw sa buhay, hanggang sa nakita niya sa kanyang sarili na siya ay lugmok na. Ngayon natuto siya ngayong mag-complain at tumawag sa Diyos. Nagtanong siya bakit? Bakit ganito nangyari? Dati naman meron akong halaga. Bakit ngayon parang wala na? Parang wala na akong silbi. Ano kaya sa palagay ninyo? Hindi katulad ng isang
standard lang na ang kanyang palagi ang iniisip ay nananalig siya sa Diyos, ano man mangyari, dahil boy ang Diyos, hindi siya pagkukulangin ng Diyos. Sa palagay niyo po ba ay saan kayo napanig dun sa dalawa? Ano ang karanasan ninyo dun sa uri ng naranasan itong dalawang taong ito? Naranasan niyo po ba na kayo ay merong kakayahan sa inyong buhay dahil kayo ay matalino, meron kang pananalapi, marami kang connection, at malakas ka. Subalit, kapag wala naman sa'yo yung pag-ibig talaga na kalinga ng Diyos, darating ang panahon na lalapit ka rin sa Panginoon. At una namang siyempre bubukas sa ating bibig, bakit? Bakit nangyari ito sa akin? Yan po yung isang bagay na dapat nating alalahanin at pag-uusapan po natin ngayon at patuloy po natin pag-uusapan sa mga susunod na araw. Yung pong mga katanungan yan sa inyong mga buhay, hindi lamang po kayo ang nagtatanong. Ito may dumarating sa lahat ng tao. Mataas man ang antas sa lipunan ng iyong pamumuhay, ikaw man ay pinakamahirap, ikaw man ay nasa standard, class A, class B, class C, class D ka man. Lahat ay dumarating sa atin yung tanong na bakit? Wala pong exception doon. Walang exemption. Hindi lamang nagtatalong ang bakit para sa mga mahihirap. Lalo-lalo na, nakakaranas ito, higit sa lahat, yung mga meron and then biglang nalugmok. Maraming katanungan dyan, bakit? Yung regalo naman, na nandoon, dahil nga relax siya, hindi niya alam, merong isang nagregalo sa kanya nung binuksan niya. Ang regalo na yan ay ang Biblia. Ang banal na kasulatan. Nung kanyang binuksan, yung banal na kasulatan, bigla siyang naiyak. Lumuha siya at bigla niyang naalala na meron siyang isang mga kaibigan na nagsishare sa kanya ng salita ng Diyos. Subalit ito ay kanyang binabaliwala. Hindi naman niya pinagtatawanan dahil ito ay kapareho niya. Subalit ang kaibahan nga lang, itong taong ito ng kanyang kaibigan ay may takot sa Diyos at ito ay marunong magtiwala at magpasakop sa salita ng Panginoon. Kaya yun, umiyak siya, lumuha siya, at nagsimula siyang buklatin yung ibinigay sa kanya. Pinahalagahan niyang bigla. Dati naman talagang wala. Dati malakas siya, meron siya. Napagpapala siya. Ngayon, dahil nga medyo nalulugmok siya, naalala niya yung mga bigkas sa kanya ng kaibigan niya na mananampalataya. At minsan man, nakita niya sa kanyang sarili na sabi sa John 8:32, nabuklat niya yung John 8:32. You must know the truth and the truth will set you free. Malalaman mo, makikita mo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Alam niyo po, ganito po nangyari nung ako po ay baguhan pa lang mananampalataya. Yan pong versikulo na yan, message na yan, ay yan po ang aking ikalawang nabasa nung ako po ay nagbuklat ng banal na kasulatan. Ang unang word po na aking narinig sa magitan ni Brother Eddie Villanueva ay yung For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him should not perish but have an everlasting life. Yung pong John 3:16 na yun. Ang ikalawa, ako'y natutong magbuklat ng Biblia, yan po ang aking nakita. Kaya nung makita nung mayaman, yung John 8:32, nagsimula siyang bumalangkas sa ano tong katotohanan na to. And then, in other words, sumalaunan ay natuto siyang magtanong doon sa kanyang kaibigan na bakit ngayon lang? Ayun. Iba naman ngayon yung sitwasyon. Dati bakit puro mga paninisi, pagdududa, bakit nangyari sa kanya? Subalit nung siya ay magtanong sa kanyang kaibigan, bakit ngayon lang? Bakit ngayon ko lang nalaman, nabasa ang mga salitang ito? So, hindi pa naging huli lahat. Nagsimula sila magkaroon ng
pagpapalitan, nagsimula yung kanyang kaibigan na ipaliwanag na kung ano ang dahilan, kung bakit, at kung ano nararapat yung mga palatuntunan ng salita ng Panginoon hanggang siya ay matuto at nagsimula siyang mag-submit sa salita ng Diyos. Bagamat yung ikalawang example naman po ay talagang mananampalataya na yun. So, hindi na po tayo pupunta roon. Hindi natin paliwan dahil nakita naman natin nung una pa sa kanyang panalangin, sa kanyang pananalig sa Diyos ay siya ay ginagabayan, bagamat walang-wala siya. Subalit, ang binigyan ko po ng pansin na yung pong unang may standard. God is not a respecter of person. Hindi siya nagtataki ng tao. Pero biro nyo, dahil nga merong anak ng Diyos, merong tagapagligod ng Diyos, na ginawa niya yung kanyang tungkulin upang ibahagi yung salita ng Diyos. Kaya itong may standard nito na nalugmok sa buhay ay natuto at meron naman siyang teachable spirit. Ang may halaga ay meron tayong teachable spirit. Hindi yung kino-compromise natin, alam nating tama. Pinipilit natin sabing hindi yan, mali yan. Kaya, to make the story short, itong taong ito na nagpasako ay natuto siya ngayon magkaroon ng pagpapakumbaba sa kanyang sarili. Hindi siya nagmataas, hindi siya nagbigay na ako ng mga complain. Subalit yung why na kanyang sinabi nung una ay natapos sa kanyang buhay. Kumbaga ang kanyang ginagawa na lang ngayon ay magpasalamat. Wala nang why. Thank you Lord, thank you Lord. Kaya, kaibigan, simple lamang yung kwento ko. Subalit ito po ay totoo nangyari. At ito po ay isang kaibigan ko sa pangalan niya Eder. Ang pinaka matalik kong kaibigan, noong unang panahon na yon, meron siyang sakit sa buto. Na kapag namaga yung buto, nasabi na nagdudugo sa loob, ay dapat siya salinan ng dugo. Hanggang siya ay matuto, subalit nakakalungkot lamang po nung ako ay mawali na, nag-depart na ako, hindi na kami nagkasama physically, ay sa katagalan ng panahon, dahil may kakahiyaan naman po siyang magbigay, suportahan ang kanyang sarili. Kalaunan, dahil sa matagal kami almost 27, 28 years ko na kami, hanggang ngayon na hindi kami nakita at napalitaan ko na siya ay nasa piling na natin Panginoon. Kaya, mga kaibigan, meron po tayong opportunity, yung mga mahal natin sa buhay, na hindi pa natin naaabot, nasisharean, o ikaw man mismo, na hindi pa nasasaliksik yung pangako, palaluntunan ng Panginoon para sa buhay mo. Well, this is the day that the Lord hath made. Tomorrow might be too late. Ngayon na, ng araw, huwag natin pagpabukas. Maaaring yung susunod na bukas na yan ay maging huli ang lahat. Kaya habang tayo ay may panahon at pagkakataon, pang tayo po ay makaunawa, makatamo pa ng salita ng ating Panginoon. Well, this is the time, this is the day, and you need to decide on it. God loves you so much. If you have a lot of whys on your mind, in your heart, then start to seek the Lord. Start to meditate the Word of God. Or start asking that God will do something good in your life. God is alive. He never changed. He's the same yesterday, today, and forever. God loves you so much. Do not pretend that you have everything in your life. You need the loving kindness of God. You need the presence of the Word of God. God loves you. And do not forget, God is always working behind the scene which you don't know. God bless you. See you again tomorrow.